Let us open our Bible on Proverbs 27, verse 23. Praise the Lord. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Ayan. So, sa Bisaya, magmasingkamuton ka sa pagkahibalo, sa kahimtang sa imong mga panon sa karniro, o tan-awa pag-ayo ang imong kahayupan. So, sa spiritual po na ibig sabihin po nito, ito po isang mensahe para sa mga pastors, no? Yung mga servants of God, yung magpastor talaga. Kinakailangan tingnan natin ng husto yung ating kongregasyon. Pag may binigay na si Jesus sa atin na kongregasyon, ay saan ka ma-i-assign ni Lord Jesus? Tsaka itong assignment natin, kung saan ka in-assign ni Lord Jesus Christ, kunyari, official ka ng pastor o ordained ka na, kung saan ka in-assign ni Jesus Christ na iyong kongregasyon, doon ka mag-focus. Praise the Lord. Focus ka talaga doon. Parang project kasi ito. Hindi ka naman pwede na nag-project ka doon ng house and lot o kaya housing o kaya building o bangunan kung sa malayo pa. Hindi mo man tinapos, naglipat ka naman sa iba. Hindi magamit yun. Hindi yun maging So tayo, kung saan tayo inassign ni Jesus Christ, focus ka doon. Praise the Lord. Talagang huwag kang umalis doon. Meron ka mang mga visitation, okay lang. Basta meron kang designated area na kung saan ka ilagay ni Lord Jesus Christ na kongregasyon, doon ka lang. At tupagin mo ng husto yung iyong mga tupa. Hindi tayo pwede na pa ganun. Wala tayong ma-establish niyan. Kasi pag pastor na tayo, mabubuhay ka na sa iyong ministry. Praise the Lord. Kung sa business pa, diyan ka na mabuhay sa negosyo mo. So atupagin mo yung negosyo mo. Tayo naman, parang employment ito eh. Pag magpastor ka, parang empleyado ka rin ng Panginoong Diyos. Binigyan ka ng trabaho. Anong trabaho binigay ng Diyos sa atin? Bantayan mo at pakainin mo yung aking mga karniro kung saan kita nilagay. Kaya sinabi dito, be thou diligent to know the state of thy flocks. Lagi mong tingnan ang sitwasyon ng iyong mga tupa na ibinigay ko sa iyo. Tingnan nyo ng mabuti na sila ay mapakain ninyo ng husto. Praise the Lord. At saka itong bago ako nagpastor, daming discouragement sa buhay ko. Bakit? Para subukin kung gaano talaga tayo ka-desidido. Praise the Lord. Gaano tayo tingnan mo yung mga PMA. Anong share sa akin ni Pastor Alan? Pastor Chit, parang umayaw na yung anak ko magpatuloy sa PMA. Bakit? Nako, pagtipon nila doon, puro discouragement ang binigay ng kanilang leader doon. Diniscourage sila ng gusto na huwag kayo mag-PMA, hindi maganda ito. Lahat ng discouragement. Yung pala kinuha lang ang kanilang desisyon kung talagang wala nang atrasan. Kasi kapag madismaya ka, madiscourage ka, ibig sabihin yan, hindi totoo yung iyong desisyon. Praise the Lord. Hindi totoo. Tingnan mo yung mga disciples. Dami kayang salita si Jesus dito na halos magbibitiw na sila, tatalikod na sila. Pero makita mo kung sino talaga yung dibdiban talaga. Pero ihanda natin yung sarili din natin kasi kailangan kung magpastor tayo, alam natin anong klaseng trabaho
na ipapatrabaho sa atin, kailangan handa din tayo mentally, physically, above all, spiritually. Praise the Lord. Kaya nung nag-decide ako magpastor, sino kaagad ginamit ng Diyos para i-discourage ako? Yung tatay ko. Oh, di ba? Oh, anak, paano ka mabuhay sa pagkapastor mo? Meron ka bang sweldo dyan? Kung magkapamilya ka, anong ipapakain mo? Buhangin. O di ba? Isa yung pagsubok sa buhay ko kung talagang tatayuan ko ba talaga na kung magpagamit ako kay Jesus as a pastor, saan ako huhugot ng lakas? Saan ako huhugot ng kinabukasan ko? Kung nakasalalay ba sa sarili ko, sa tao, sa karamihan, o talagang sa Diyos? Kasi itong pagpapastor, this is decision between you and your God. This is not decision between you and your mentor, in your pastor. Praise the Lord. Decision natin ito sa atin at sa Diyos. Ngayon, ididismaya tayo ng Diyos ng husto para subukin. Gaano tayo kahanda, gaano tayo ka sincero. Kaya tingnan mo yun si Peter. Grabe yung ni Jesus sa kanya. Kasi si Peter, nung si Jesus namatay, then na-resurrect, ang akala ni Peter, hanggang doon lang yung term niya. Tayo, pag magpastor tayo, wala nang talikuran yan. Hanggang ikamatay na natin yan. Kahit ano pang mangyayari. Ang tanong, handa ka ba? Walang talikuran. Praise the Lord. At kung ano ipapagawa ng Diyos sa atin, kailangan ba natin talaga ito'y harapin? Yes, wala nang talikuran ito. Pero, imo-mold muna tayo ng Diyos. Imagine, nag-decide ako mag-serve kay Jesus 1984. Kailan ako na-assign? 1987? Hindi madali. Praise the Lord. Kasi titingnan mo na ng Diyos. Meron mo na siyang titingnan sa buhay natin. Dumaan mo na ako ng 3 assist. Nag-assist mo na ako sa mga pastors na nauna sa akin. Bundok, syudad, probinsya. Kasi titingnan ni Jesus yung karakter natin eh. Kung looran ba ta, dali ba ta mangluod, hindi pwede yan. Madali tayo mangluod ka nang makuanda. Hindi pwede yun. Kasi marami tayong haharapin ng mga membro natin na kanya-kanyang klaseng karakter. Kailangan tatag tayo. Tayo yung magtibay. Tayo yung mag-encourage. Tayo yung maging ihimplo. So bago natin gagawin yan, kung ang military meron silang pagsasanay training, ganon din sa atin. Praise the Lord. Kailangan makita sa atin yung always tayo na positive yung natin, kahit anong discouragement, anong mga maririnig natin, nakapokus ka pa rin. Ang importante, ihanda mo yung puso mo kung paano mo ba iibigin ang calling ng Diyos sa buhay natin. Basahin natin yung life ni Peter. John 21:15 hanggang 17. Praise the Lord. So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, that thou knowest that I love thee.
Jesus saith unto him, Feed my sheep. Ayan. Sino ang nagsasalita sa kanya? The Savior, the Redeemer. Naghahanap siya ngayon ng tao sa mundong ito. Sino ang magpakain sa kanyang mga tupa sa salita ng Diyos para hindi na sila mawala. Hindi na sila mabalik sa kasalanan, hindi na sila makuha uli sa kamay ng dyablo. So gusto ng Diyos, mag-hire siya, magtawag ba siya? Sino ang magpapakain? Ito si Peter. Nung tinawag niya ito, kasi ang idea ng Diyos sa kanya, fisherman ito eh. So yung kanyang mentality, yung kanyang isip, marunong siya magkuha ng isda. So ang pagpastor, para ka rin namimingwit niyan eh. So kinuha yung idea ng kanyang pagka-fisherman. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, gagawin kitang fisher of men or mamalakaya. Imbis isda ang iyong bibingwitin, pupukutin, dadakpin, i-divert ko yan. Gawin kitang magkuha ng mga kaluluwa. Ito si Peter, nung namatay si Lord Jesus Christ, akala niya tapos na yung term. Kaya sabi niya, I go fishing. Balik na naman siya doon sa kanyang pagmaterial. Kaya, ginawa ng Diyos, hindi talaga siya binigyan ng isda. Hanggang nalupaypay sila, binisita ni Jesus Christ, hinandaan ng pagkain. Pagkatapos, ito na tinanong, Pedro, gihigugma ba ko nimo, labaw ni ining mga pukot, baruto, o kining imong isda nga imong ginadakop nga material, gihigugma ba ko nimo, labaw ni ini? Ye Lord, thou knowest that I love thee. Pero taphaw lang ba? Second time, third time, naramdaman na ni Peter na, hindi na ito basta-basta, ano na ito. Talagang convict talaga, kinukonvict talaga ako. O yun. Tinugon niya. Kaya ang gusto ni Lord Jesus Christ sa atin, pag nag-decide tayo at kung may calling man ang Diyos sa ating buhay, kailangan talaga hindi tayo matinag. Praise the Lord. Habang sinusubukan tayo, lalo tayong tumatapang sa ating desisyon. Habang sinusubukan tayo, lalo tayong nagsisikap. Para sa ganun, baka may nakita si Jesus Christ na kulang pa tayo ng kakayahan, kulang pa tayo ng experience, kulang pa. Sige, wag mawala yung ano natin. Kung mag-desire tayo ng ganun, wag mawala sa ano natin. At willing tayo, saan man tayo ilagay ng Diyos. Praise the Lord. Ako, ilang beses akong iniwan sa krusada. Nag-decide ako mag-full-time, pero sa mga krusada ni Pastor, hindi ako dinadala. Hindi ako na-discourage. Praise the Lord. Hindi, wala kang marinig na, kung kinsa pa ito mag-decide mag-full-time, maupay ginabilin, maupay wala ginatagad, maupay wala ginatagaan, o chance nga makauban. Puslan man. Di na lang ko. Ay, naku, makita yan ni Jesus sa atin. Hindi ka karapat-dapat. Praise the Lord. Ganun, hindi basta-basta ano ito, calling. Kung may calling sa PMAer, kung may calling sa PNP, kung may calling sa ano pang ano dito sa mundong ito, na kailangan ka talagang idismaya, kailangan kang isanay. Kung talagang buo yung damdamin, lalo't na dito sa Panginoong Diyos. Kasi this is more than serious business than the profession sa mundong ito. Kasi ang pinaghisgutan din yung paano yung tao maligtas. Praise the Lord. Paano ang tao makarating sa langit? More than pa ito na mag-training ka ng astronaut, mag-training ka ng scientist, mag-training ka ng ano yung mga matataas na knowledge, kaya dalhin ka doon sa rocket, pasakay ka doon. Ito more than, kasi gusto ng Diyos i-transport ang mga tao, hindi sa physical, kundi yung spiritual, sa kanyang kaharian. Paano mangyari yan? Pakainin sila ng salita ng Diyos.
Kasi ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. O tayo na magbalak, maglingkod sa ating Panginoong Diyos, ihanda natin ang isip puso natin kung saan man tayo idaan ni Jesus. Screening, training, testing, temptation, lahat yan. Ako, kahit saan ako nasa, grabing mga tukso. Yung pala, tinitingnan lang ako ng Diyos. Inamasdan lang ako ng Diyos. Alam mo, nagmamasid ang Diyos sa atin. Praise the Lord. Oo. Tapos, kailangan talaga tayo, i-devote natin yung buhay natin sa reading and comprehension. Kailangan i-train natin sa atin paano magbasa at paano maintindihan. Kasi yung ating sasabihin sa kanila, kung nagbabase yan sa binabasa natin, nagbabase yan sa ating comprehension para maano natin sa kanila. Now, through the help of God, mangyayari yan. Praise the Lord. Yan, pray ka. Para sa ganun. Ako noon, magbasa ako ng English, mulabad na akong ulo, hindi ko kasabot. Kuha kong dictionary, English gyapon, mo samot kalibog akong ulo. Asa naman kumuagtuan eh. Pray, sa kaka-pray, hanggang natuto. Pag English, pagbasa, parang Bisaya na rin yung binabasa mo kasi nasabtan mo lahat, words. Kung meron kang new encounter na word na hindi mo intindihan, basahin mo sa dictionary para mag-add yung vocabulary natin. So, handa tayo. Praise the Lord. Kailangan well prepared tayo. So, ang objective nito, bantayan ang tupa at pakainin. Basahin natin yan. Acts 20:28. Praise the Lord. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Yan. Unang, bantayan mo ang sarili mo. Hindi ka pwede magbantay ka sa mga tupa mo, yung sarili mo hindi mo binabantayan. Hindi kayo nag-expect ka ng mga membro mo na maging faithful, ikaw naman hindi mo binabantayan na meron ka palang mga lapses, pagkukulang na hindi mo gipik sa buhay mo. Mag-preach ka ng faith, wala ka palang faith. Mag-preach ka ng holiness, wala ka palang holiness. Mag-preach ka ng fear of God, wala ka palang takot sa Diyos. Mag-preach ka ng obedience, wala ka palang obedience. Mag-preach ka ng humbleness, wala ka palang humbleness. Mag-preach ka ng temperance, pagpugong sarili, wala kay pagpugong sa sarili. So, unahin natin yung sarili natin. Take heed to yourself. Praise the Lord. Pantayan mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna yung atupagin yung sarili mo. I-check mo muna yung sarili mo. Kung talagang lahat na binabasa mo, naririnig mo sa mga preaching, sa Word of God, talagang fit ka na. Check. Study yourself. Approve unto God. Sino mag-approve sa atin? God. Sino yung God? Word of God. Pagbasa mo, pagpakinig mo, wala ka ng sabit, wala ka ng nilapas tanganan, approve ka na. Then, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Paano natin rightly dividing? Anong rightly dividing? Tama yung pag-interpret, tama yung pag-deliver ng word of God. Paano maging tama yan? Pag tinama mo, kinorek mo muna yung sarili mo. Praise the Lord. Pag nakorek mo na yung sarili mo, pagbigay mo ng word of God, ang mata ng mga tao, babalik yan sa'yo. Ano yung sinasabi mo, ang mata ng tao, babalik yan sa iyo. Pag makita nila na inuna mo, binantayan yung buhay mo, yung sarili mo, then, rightly dividing the word of truth. Maramdaman nila na tama ang sinasabi mo. Kasi nakikita sa iyo, pamumuhay. Praise the Lord. Ikaw yung ihimplo number 1. Saya. Una, take heed sa sarili natin bago ka makapunta doon sa iba. I-check mo yung sarili mo. 9 fruit of the Spirit,
lahat ng mga dapat nating karakter na gawin. Kasi tayo ang ginawa ng Diyos na na overseer. Ano yung overseer? Tagapagpamahala. Tayo yung in charge. Kasi sila, binili yan ng Diyos sa kanyang dugo. Ang mga kaluluwa ng mga tao, sinakripisyohan niya ng Diyos. Pinatuluan niya yan ng dugo. Precious yan. Kaya huwag niyo silang hayaan na magutom sa salita ng Diyos. Huwag niyo silang hayaan na kulang sa kaalaman. Kailangan kayo ngayon ang mag-feed sa kanila. Yun. So, yung gawain na yan, you have to went through many tests, many studies, marami. Kailangan talaga natin yan, actual na training. Praise the Lord. Hindi yan basta. Tapos, kailangan pa dyan ng feedback sa iba. Kunyari, pinaprocess na yung yung pagka-pastor mo. Kailangan maganda yung feedback ng iba. Kasi sila yung nakakakita, sila yung nakakapansin sa buhay mo. Kung anong klase kang pagkatao. So, kailangan yan, yung feedback, assessment, plus yung assessment ng ginagamit ng Diyos. Kung ano yung sa'yo. Ako, pag-preach ko ng una, ang grado ko, sabi ni pastor, kasi nag-preach kami. Practice preaching, sabi ni pastor. Pagbigay ko ng word of God, anong sabi ni pastor? Okay, Chito, yung grado mo, 75. Praise the Lord. Ibig sabihin, I need to improve. Praise the Lord. I need to make. Tapos, pag may exam, magsalit ka talaga. Hindi pwede hindi ka magsali. Pag may quiz, magsali ka talaga. Hindi tayo pwede mag-avoid. Kasi, kailangan tayo, para tayong estudyante na we have to submit ourselves to any quizzes. Submit ka kasi mag-add yan ng knowledge mo . Kasi sa quiz na yan, dyan subukin yung reading comprehension, hearing comprehension. Kung talagang batid ka na, yan. Kung hindi ka man nakakalahati, strive. Hindi ka man naka-perfect, strive. Sige, try your hard. Do not withdraw. Praise the Lord. Your will. Ayan. Kasi, magpapakain talaga tayo. Basa pa. 1 Peter 5:2. Praise the Lord. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Iyan. Pasibsibo ninyo ang panon sa Diyos nga anaa sa taliwala ninyo. Mayari, na-assign ka na sa isang area, sa isang lugar. Pakainin nyo talaga ng husto. Nga magabantay kamo kanila. Bantayi. Dili magpugos. Dili kayo napugos ka lang. Kundili sa kabubuton gayod. Uyon sa kabubuton sa Diyos. Dili tungod sa pagpanapi. Di kayo nag-serve ka lang tungod sa pagpanapi. Dili pod nga makauulaw. Kundili sa maayong kabubuton. Uyon. Alam ng Diyos yan. Kasi ang Diyos yung master natin sa langit. Siya yung nakasalalay sa Kanya yung ating kinabukasan dyan . Nakasalalay sa Kanya yung kung paano mo hinandel ng mabuti yung kongregasyon mo. Yung ating boss doon sa langit. Ipapa-increase niya yung salary natin. Praise the Lord. Papa-increase niya yung blessing sa buhay natin. Kasi siya man. Pero magtiis ka. Magsimula ka talaga from nothing. Kasi ganun talaga. Then, from time to time, makita ng Diyos yung sinseridad natin. 100% yan. Minsan, may mga nag-decide dito magpastor. Wala, hindi nakapasa. Ang daming nag-training dito, hindi nakapasa. Una, walang humbleness. Ikalawa, hindi willing magtiis. Ikatlo, hindi magpaturo. Wala. Hindi pwede. Kasi magtuturo ka, dapat maturuan ka.
Magturo ka ng pagtitiis, dapat marunong ka rin magtiis. Magturo ka ng humbleness, kailangan number one ka maging ihimplo. Meron pa nag-decide dito mag-training. Gusto ko mag-pastor. Bakit? Kasi tuwing makita ko yung pastor na kinukumusta ng mga membro, parang congressman tingnan. Parang mayor. Gusto ko ganun. O yung pala, ang kanyang mentality hindi spiritual. Karnal. Kasi para daw congressman, para daw mayor yung mga pastor kung kumustahin. Hindi yan. That is not the main objective. O di nawala. Hindi siya nakapasa. So, sa training natin, unang-una, yung ating obedience. Yung spiritual life natin. Check yourself. Mag-ano muna tayo. Mag-search lahat ng sinabi dyan sa Bible, dapat ma-apply natin yan ng buong puso. Tapos, kung ma-assign ka na, yun nga sabi ko sa inyo, huwag kang magpunta-punta ko saan-saan para kang langaw na pulang lubot, saan-saan magpatong. Kailangan kung saan ka inassign ni Jesus, yan na ang kongregasyon mo. Diyan ka na mag-pioneering o diyan ka na mag-start. Focus ka dyan. Huwag kang magpunta-punta kahit saan. Kasi magbubuo ka na ng sarili mong kongregasyon. Kung may mga visitation ka man, meron kang main na mauuwian ng iyong pamilya, ng iyong pamumuhay. Praise the Lord. Nung una, na-assign ako sa Marilog. Maghintay ka sa order sa mentor mo. Huwag kang magpunta kung saan-saan. Mali yun. Kung sa military pa yan, maputbol ka yan. Kailangan assign ako ng Marilog. Hintay ako sa commander ko, si Pastor Saul Gabre. Pag hindi siya magsabi sa akin, Chito, baba ka, hindi ako magbaba. Pag sabi ni Pastor, Chito, baba ka dito, di baba ako. Doon ka ma-assign sa Cebu. Punta ako ng Cebu. Hintay ako ng order naman niya. Hindi ako mag-alis sa Cebu. O, Chito, punta ka ng Dumaguete. Punta naman ako ng Dumaguete. Hindi ako mag-alis doon. O, Chito, balik ka dito sa Davao, magpunta ka sa Manila, advance party. Sunod lang ako ng sunod. Pag-assign ko sa Manila, hindi ako kung saan-saan magpunta. Diyan lang talaga kung saan kayo tinalaga. Ganon ang pagkapastor natin. Praise the Lord. Merong ginagamit ang Diyos na mag-mentor, merong nakakataas sa atin. Hanggang hindi ko alam, kinuha ni Lord Jesus si pastor. Direct na si Jesus nagsabi sa akin, Chito, punta ka ng Davao. Iniwan niya ako dito. Hanggang ngayon, nandito ako. Hindi wala mong sinabi si Jesus na mag-assign naman ako ng iba. Hintay ako sa master ko. Praise the Lord. So, ganun din kayo. Para mag-prosper kayo. Para pagpalain kayo ni Lord Jesus Christ. Talagang stay where you are being assigned. Kasi palalaguin mo yung kongregasyon mo. Okay. Basa pa, paano natin alagaan sila? Sige, Isaiah 40:11. Praise the Lord. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Yan, pakainin mo ang mga membro mo katulad sa isang pastor, shepherd. Paano? Ilagay mo yan sa kulungan. Pagka umaga, buksan mo yung gate. Ikaw ang mag-una sa kanila. Dalhin mo sila doon sa sibsiban. Pagkatapos doon sa sibsiban, makita mo na busog na sila. Dalhin mo naman sila doon sa tubig para makainom. Makainom sila ng tubig. Whole day, okay na. Feed na sila, fed na. Dalhin mo naman sila doon sa turil para keep safe mo sa kanila. Feed them as a shepherd. Praise the Lord. So, regular yan. Gawin mo yan. Ikaw ang manguna. Ikaw ang mag-lead sa kanila. Lagi, ikaw ang maging example sa buhay nila. Ganun tayo mag-feed. Tapos, kailangan yung arms natin. Yun ang mag-alima sa kanila. Ano pa? Yung mga baguhan, kailangan marunong ka
dala sa kanila, gentle way. Praise the Lord. So may mga ano yan may mga pamaagi yan. Para ka ring shepherd yan. Yun ang kunan natin ng basihan. So, ganun ang gusto ng Diyos. Si David, bakit naging effective si David sa paghari ng Israel? Kasi dati siyang shepherd boy. Alam niya paano. Tsaka magaling siya na shepherd. Yung mga gustong magtukob sa kanyang mga karnero, naligtas niya sa kamay ng bibig ng leon, bibig ng bear, naligtas niya. So kaya sabi ng Diyos, ito ang gusto kong maghari sa Israel. Kasi He will feed my people as a shepherd. Praise the Lord. Hindi man tayo dumaan ng pagkapastor, hindi naman necessary yan. Basta importante magpa-instruct lang tayo. Magpa-guide lang tayo. Pag sabi ni Jesus, feed them as a shepherd, then mag-aral tayo anong ginagawa ng shepherd sa sheep niya. Yun ang gawin natin. The Bible says, a shepherd lead the flock. So ikaw ang leader. Ikaw ang mag-guide sa kanila. Ikaw ang manguna sa kabutihang gawi, kabutihang pamumuhay, kabutihang anak ng Diyos na faithful ka sa Panginoong Diyos. Basahin natin ang buhay ni David. Ezekiel 34:23. Praise the Lord. And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David. He shall feed them, and he shall be their shepherd. Ayan. See, isi-set up ka, one shepherd over them. Imagine, isang kongregasyon, isang shepherd. Kunyari, sa Alicia kayo ma-assign. Diyan kayo tinawag ng Diyos. Doon ang merong mga karnero na nakikinig sa Word of God. Tutok kayo doon. Stay kayo doon. I-build up nyo yan. I-develop nyo yan. Saan man kayo magbisita sa area na yan, balik kayo doon sa center ninyo para maasikaso ninyo. Hanggang mag-provide si Jesus ng lupa, makatirik kayo ng simbahan, magkaroon kayo ng parsonage, o ma-establish yung kongregasyon na yan. Tapos yung mga visitations ninyo, later, baka ma-establish na rin yan, ma-assign na ng isang pastor, o habang di pa ma-assignan, kayo ang mag-feed sa kanila. Lahat yan ganun. Kasi nung una, nung na-assign ako sa Manila, nag-visitation ako, pero meron akong pinaka-center ko, yung Manila Congregation. Kung saan ako nakatira, doon ako uwi talaga. Kahit saan man ako magbisita. Di na-establish. Yun na yung Manila Congregation. Rumami sila ng rumami. Praise the Lord. So, ganun po ang objective ng ating Panginoong Diyos. Isi-set up tayo. One shepherd. Tingnan mo yung mga pastors na na-assign. Meron na tayong 60 plus na kongregasyon. Kung saan sila na-assign, sila lang talaga na-assign dyan. I-build up nila, i-build up. Hintay sila kung kailan sila ilipat ng Diyos. Praise the Lord. Si Pastor Omar, ilang taon na yan dyan. Malapit na matapos yung mga anak niya sa kolehiyo, nandyan pa rin siya. Nag-prosper yung kongregasyon niya. Na-provide na yung lupa, napalakihan na yung simbahan, napa-improve yung parsonage. May mga visitations man siya, may sentro siya. Praise the Lord. So, ganun ang objective ng Diyos na ma-preserve talaga ang mga karnero. Mapagtibay talaga ang mga karnero. Then, at isipin natin, pag tayo ay naging pastor at pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi ibig sabihin tayo na ang Diyos sa kanila. Hindi. Ginamit lang tayo ng Diyos, meron tayong above na master na sinusunod. Amen? Praise the Lord. Maliban na meron ka pang nakakataas sa iyo na ginagamit ng Diyos na doon ka magpasakop, then tayong lahat, meron tayong above all master, yan tinatawag na chief shepherd natin. So, kahit saan man tayo na-assign, but God is still the owner of our congregation. Workers lang tayo lahat.
Basahin natin yan. Ezekiel 34:31. Praise the Lord. And ye, my flock, and flock of my pasture, are men. I am your God, saith the Lord God. Ayan. Sabi ng Panginoong Diyos, kayo ang aking kawan. Kawan ng aking pastulan. Kayo nga, ako ang inyong Diyos, saith the Lord. O siya pa rin. Ang above all sa buhay po natin. Kasi mamaya, siya rin ang magliligtas sa atin. Matapos man yung term natin, matapos ang buhay natin sa paglilingkod sa Kanya, siya yung magdadala sa atin lahat sa kaharian ng Diyos. Basa. Luke 12:32. Praise the Lord. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Yan. So, it is God's pleasure. It is our Lord Jesus' pleasure to give us the kingdom of God. Kasama yung ating mga binabantayan, kasama ng ating mga pinapakain. Bantayan natin sila ng husto. Tapos yung blessings sa mga anak ng Diyos na dinadala natin, mapartake natin yung blessings nila. No? Diyan na tayo nabubuhay eh. Worthy tayo na magpartake sa blessings nila. Example, yung tithings. Worthy tayo. Yung mga love offerings nila, worthy tayo na mag-receive niyan. Basahin natin. 1 Corinthians 9:7. Praise the Lord. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planteth a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Ayan. See? Sino ang magtanim ng taniman na hindi niya kakainin ang bunga? Sino ang magpakain ng tupa na hindi niya inumin yung gatas? So, doon tayo sa kongregasyon. Pagpalain ng Diyos. Kumbaga pa, dahil yung profession natin, wala na sa material, dito tayo sa spiritual, mabubuhay tayo sa resources ng ating kongregasyon. Kaya kailangan natin silang atupagin para hindi sila mawala. Kailangan natin silang atupagin para maligtas sila. Kailangan natin silang atupagin para maangkin nila yung pangako ng Diyos na i-bless sila. Then sa blessing na yan, makapartake tayo. Hindi basta-basta yan. Ilang taon yung mga bata paaralin, di basta-basta. Maghintay ka niyan na makatrabaho, maka-tight sila. Praise the Lord. Yung mga membro mo, hintayin mo na mag-prosper yung kanilang pamumuhay. Para kung ano yung source of income nila, yun din ang matatanggap mo. Pero, pag inayos natin ang flock natin pakainin, naging obedient sila sa Diyos, 100% i-bless sila ng Diyos. Praise the Lord. 100% pagpalain sila ng Diyos. Last verse. Meron pa. Basahin mo sa Micah 5:4. Second to the last verse ito. Sige. Praise the Lord. And he shall stand and feed in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God, and they shall abide. For now shall he be great unto the ends of the earth. Yan, pagpalain niya yung ating mga pinapakain na mga tupa. He shall stand and feed in the strength of the Lord. Pag maayos yung ating pagdala ng kongregasyon natin, manindigan yan sila kahit anong tukso. Manindigan yan sila kahit anong pagsubok. Kasi napakain natin sila ng isaktong Word of God. At in the majesty of the name of the Lord his God, no? Yung Diyos na kanilang sinusunod na ating tinuturo sa kanila, manatili yan sila. They shall abide. Praise the Lord. At maya-maya susunod na ito, for now shall he be great unto the ends of the world. Dadakilain sila ng Diyos. Kahit saan mang mundong ito. Saan sila magpunta, saan sila magtrabaho, ibibless sila ng ating Panginoong Diyos. So ikaw, diyan ka mabubuhay sa kongregasyon mo. Last verse.
1 Corinthians 9:14. Praise the Lord. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Yan, ikaw na nag-preach ng gospel, diyan ka mabubuhay sa iyong pagiging preacher. Praise the Lord. Tulad sa amin, ilang taon na kami naging preacher. Saan ako nabubuhay? Sa aking mga membro. Oh, naninindigan sila kahit anong mga pagsubok, anong mga tukso, pinagpala sila ng Diyos. Oh, so yung kanilang obedience sa Diyos, nakapartik din ako sa blessing nila. Tapos yung blessing nila na partake ko, na-serve ko pa sa iba. Nakapunta ako sa maraming lugar. Oh, so, meron akong resources na mag-spread pa ng gospel niya habang pinagpala ng Diyos. So, ganun ang mangyayari sa bawat pastor natin. Basta kung saan ka inassign ng Diyos, saan ma-recognize yung assignment mo, doon ka. Palabungin mo yan ng husto. Kailangan mo i-cultivate yan. Kailangan ka ng magtanim. Kailangan maging, yung kugihan ka sa pag-visitation, kugihan ka sa pag-follow up sa mga anak ng Diyos. Hanggang kikilos yung power ng Diyos, i-provide niya ang inyong mga necessities according to His riches and glory. Pero, kaya nga, papasok pa lang tayo dyan, maraming screening, maraming test, maraming pagsubok. Kailangan fit tayo na gamitin ng ating Panginoong Diyos. Kulang tayo ng knowledge, pray tayo. Hindi ako maniwala na hindi ka bigyan ng, kunyari, kulang ka sa reading, pray ka. Hindi ako maniwala na hindi mag-improve yan. Kaya nga sabi ko nga kay Brad Eugene, sige lang Brad Eugene, pahawakin kita ng service para masubukan yung spirit nandyan sa iyo. Kasi ito sa atin, actual ito lahat. Praise the Lord. Kailangan marinig ka ng mga tulad niyan, aalis kami, nandito si Pastora Bibing. So si Pastora Bibing, pahawakin ko ng mga services dito. Mag-assign ako kasama ng mga elders niya. Lalo't na papunta kami ng Malaysia, magbiyahe kami bukas. So, dyan, magkaroon kayo ng, mas-search out yung paggamit ninyo sa Diyos. So, fix your heart, fix your mind, right in the eyes of God. Praise the Lord. Para gagamitin ka lang, mai-strengthen. Importante masyado yan, yung assessment ng mga batid sa Word of God. Yung assessment ng mga, may mga experience na. Kailangan ma-assess yan. Kailangan ma-check yan and balance. So, habang nagde-develop ka, learn more. Praise the Lord. Always be humble. Always be teachable. Para i-build up ka ng Diyos. Para bigyan ka ng Diyos ng kakayahan to handle a congregation. Pag ma-handle mo yung congregation, bibigyan ka ng Diyos ng kakayahan to do more works of the ministry. At diyan ka i-bless ng Diyos. So, be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herds. Binigyan tayo ng Diyos ng katungkulan, ingatan ng husto yung tupa ng Diyos kung saan ka itinalaga upang pakainin ang mga tupa. Build it, establish it. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.